Hello guys! Welcome back sa another accounting tutorial. At sa araw na to, ang pag-uusapan natin ay home office and branch accounting. O mas kilala sa tawag na HOBA. HOBA. O shortcut HOBA. But for today, part 1 muna tayo. Part 2 ng accounting for special transactions na topic as part ng advanced financial accounting and reporting. So kung ready ka na, kayang-kaya natin to. Chill ka lang, marami kang matututunan dito. Okay? So, umpisahan muna natin. Ano bang accounting for branches? Ano ba to? Paano ba to ina-account? Branch is an organization that sells goods out of a stock that it maintains. Diba? It possesses the authority in transactions as an independent business, makes sales to customers, and has a separate accounting system. Kung mapapansin ninyo, yung mga banks or siguro yung mga fast food, ang mga fast food na yan, may branches yung mga yan. Tapos, meron silang tinatawag na home office. Yung branch na yun, parang may another branch ng fast food na to sa kabilang lugar, sa kabilang baryo. Tapos yung home office located siguro sa capital ng Pilipinas. Tapos yung branch, nag-branch out lang sila sa iba't ibang probinsya. O ganun yung kwento nito. It sells good out of a stock that it maintains. Siyempre, independent business kasi siya. It can stand on its own. Pwede niyang magbenta sa mga customers nito and mayroon niyang separate accounting system. Para bang branch ng 7-Eleven. Ang daming branch na ngayon ng 7-Eleven, di ba? O franchise na tawagin naman sa 7-Eleven. Sabi pa dito, although a branch operates as a separate business unit, it is subject to control by the home office. Syempre, independent ka nga yung branch. Pero syempre, yung degree of self-management ng branch is determined by the home office. Hindi pwedeng yung branch sisirain niya yung reputasyon ng home office. Sisirain niya yung OG. Yung OG na negosyo. Syempre, dapat meron pa ring limitation. So, yun. Yun lang yun. Actually, sa madaling sabi, sa simple illustration, ganun mo lang dapat siya intindihin. Okay? Sige, ano pa dito? Other procedures to be observed by the branch are as follows. Number 1, yung cash, merchandise, and such other assets daw ng branch as may be needed are supplied by the home office. So, sabi ko nga, parang extension lang yan ng home office. Diba? Si home office, nag-branch out lang siya. Di syempre yung ibebenta ni branch, kaparehas dun sa binibenta sa home office. Di naman pwedeng iba. Diba? Another branch lang yun. The branch may purchase merchandise from outsiders to satisfy certain local needs for goods not available from the affiliated unit. Correct. Pag yung branch nasa other country, syempre, kailangan din nilang mag-adapt. Not all the time parehas. Diba? Kung alam mo, sa Canada ka, mag-branch out, syempre, kailangan mong i-consider yung local needs ng mga customers mo. Nang sa ganun, mabenta ka pa rin. Diba? And remember, pwedeng manggaling yan sa home office, pwede rin sa outsiders, yung inventory ng isang branch. Okay? Number 3, si branch ships merchandise, bills its customers, makes collections on account, and deposits the sums in its own bank account. Sabi ko nga, para lang yan independent business. Pero subject pa rin sa control ng home office. Kaya niya mag-ship ng merchandise, singilin niya yung customer niya, kolektahin, diba? And mag-deposit sa bank account nito. Tapos kaya niya ding gumastos for purchase ng goods and services. Alright? Sige. Another one. May tinatawag tayong reciprocal accounts. Sir, ano to? An account pair is called reciprocal because two distinct sets of books maintain mirroring accounts for the exact same transaction. Kung maaalala ninyo, parang bank reconciliation ito. Na kung meron kang nilagay sa book, dapat tugma din yan sa bank. Dapat mag-reconcile sila, dapat magbangga.
Ganun din dito sa home office and branch accounting. Meron tayong tinatawag na reciprocal accounts. Sabi pa dito, for every entry made in the branch books, a corresponding entry with the opposite balance is made in the home office books. Or itatawag nating double entry bookkeeping. Kung si branch, kung sa books ni branch, nag-debit siya, edi dun sa book ni home office, kailangan niyang mag-credit. Yan lang, yan lang yung sinasabi nito. Reciprocal sila. Mirrored. Kung nag-debit si branch, magre-credit naman si home office. Tanong, ano yung ide-debit ni branch? Ano yung i-credit ni home office? Ito na yun. Meron tayong tinatawag na home office current as reciprocal account sa books ni branch. Sa books to ni branch ha, yung branch natin sa kabilang baryo, sa kabilang probinsya, ang reciprocal account niya, home office current. Anong ibig sabihin nito? The home office current account represents the total net ownership interest or equity that the home office has in that specific branch. Kumbaga ba, yan yung ownership ko, yan yung ownership ni home office sa branch. Na si branch, yun yung reciprocal account, yun yung pre-represent niya sa accounting system niya. Alright? Sabi pa dito, it behaves like an equity or owner's capital account. Sabi pa dyan, it carries a normal credit balance. Ibig sabihin, sa books ni branch books, home office current niya. HOC ang ibang tawag ko dyan. Ang ano yan, ang normal balance niya, credit balance. Sige. So, dapat naka-credit yan para mag-increase. Pag sinabing normal balance, pag naka-credit yan, mag-i-increase yan. Pag naka-debit yan, magdi-decrease yan. Yun lang. Yun na yung sinasabi nito. Okay? Sige. Home office current is credited when? Kailan mo ba yung i-credit? Kailan mo yung i-debit? I-credit mo yan kapag cash, goods, or services received from the home office. Nakatanggap daw ng cash, ng goods, ng services si branch galing kay home office. Tapos, mayroon daw profit si branch. Kaya i-credit niya yung reciprocal account na home office current. Pakita natin sa books ni branch. Sa books ni branch, paano ka mag-journal entry kapag nakatanggap ka ng cash? Diba? Let's say, nakatanggap daw siya ng cash from the home office. Debit cash, credit, home office current. Mahalaga to. This is the stepping stone para makilala mo or maintindihan mo ang home office branch accounting. Okay? Kine-credit mo yang reciprocal account ni branch, yung home office current, kapag nakatanggap siya ng cash from the home office. Ganyan yung journal entry. Paano kung nakatanggap ng goods? Meron siyang shipments from home office. Madadagdagan na naman yung home office current niya, credit. Nakatanggap siya ng goods. Tapos, merong profit din. Pag naka-profit yan, income summary, debit, credit, home office current, or ibang tawag ko dyan, HOC. Siyempre, kapag nagsosolve ka na ng problem, hindi pwedeng sobrang haba ng sinusulat mo. Minsan, itong shipments from HO nilalagay ko para mabilis. Or minsan, SFHO. Tapos, yung baba, yung credit, HOC na. SFHO, HOC. Mabilis. Time pressure ang board exam. Time pressure ang exam. So, kailangan yung i-manage yan. Sige. Tandaan nyo to. Tandaan nyo to. Paano naman? Kailan mo siya i-debit? Kailan mo i-debit niyang home office current na reciprocal account ni branch? Una, kapag may remittances. Remittances and return of inventory are made by the branch to the home office. Nag-remit ng pera si branch papunta kay home office or binalik niya yung inventory. Tapos, may loss. I-debit mo yan. Sige, journal entryhan natin.
O, for example, nagbalik ng pera si branch papunta kay home office. Eh di syempre kay branch mababawasan siya ng pera. Syempre nag-limit siya eh. Nagsauli siya ng pera. O, mababawasan din. I-debit niya din yung home office ko rin. No? O, binalit niya yung inventory kanina. O, i-reverse niya lang yun. Yung nakuha niyang shipment kanina, dinebit niya, ibabalik niya, i-credit niya. At the same time, mababawasan ulit yung home office ko rin. No? Tapos, pag may loss, diba? Bawasan mo din. No? HOC or home office current, tapos income summary. No? Kabaliktad lang nito kanina yung debit or credit rather. Oh. Paano naman sa home office books, ano ang reciprocal account niya? Ang reciprocal account niya is branch current or investment in branch. Oh, sir, ano to? Yung reciprocal account na yan, it tracks the capital, cash, inventory, and equipment transferred to the branch, adjusted for profits, losses, and cash sent back. No? So, magiging tracking system talaga yan. Para alam nila ano ba yung nangyayari. Ano yung flow. It behaves like an investment asset account. For your information then, this is considered as non-current asset. Siyempre, ang assumption mo, investment mo yan, yung branch na yan, for long term. Pang matagalan, yung kabilang branch, yung bagong tayong 7-Eleven, di ba? Okay? It carries a normal debit balance. Pag yung home office current kanina, credit, yung branch current ngayon ng home office books, debit. No? Baka kasi nalilito kayo eh. Home office books. Ibig sabihin, point of view to ni home office. And sa books ni home office, ang reciprocal na account na pinipresent niya, branch current. Hindi home office current. Branch current. Baliktad. Branch current is debited when cash, goods, or services are transferred to the branch. Nag-transfer daw ng cash, ng goods, si home office papunta kay branch. For branch income, dinidebit mo yan, nadadagdagan. Ano ang journal entry sa home office books? Nag-send daw siya ng cash. Si home office papunta kay branch. Eh di syempre, mababawasan yung cash ni home office. At madadagdagan yung branch current niya. Kasi syempre, trinatrack niya yan eh. As an investment niya yan, syempre, nagbigay siya ng cash. Eh di madadagdagan yung investment niya. Okay? Paano naman kung nag-send siya ng shipment, nag-send siya ng inventory? Mababawasan yung shipment niya or inventory nung home office, madadagdagan yung investment niya. Paano naman kung nagka-income si branch? Madadagdagan yung branch current niya, yung investment. Okay? Kailan mo naman yan i-credit? Kasi ang normal balance niya, debit. Ibig sabihin, pag naka-debit yan, mag-i-increase yan. Pag naka-credit yan, madi-decrease yan. Sana may idea ka na. Nakatanggap daw siya ng remittance from the branch or other assets received from the branch. And for branch losses. Credit mo yan. For example, nagbigay ng cash si branch. Di syempre, cash mo yun. Cash ng home office yun. Branch current, mababawasan. Nakatanggap din ulit siya or binalik ni branch yung inventory papunta kay home office. Shipment to branch. Branch current. May loss. Mababawasan ulit si branch current. Okay? Sige. Meron naman tayong table dito para hindi kayo malito. Hindi kayo malilito dito. Meron tayong journal entry. Papakita ko ano ba yung nangyayari sa home office sa branch. Parang ito, transaction. Nag-transfer of cash to branch. Sino nag-transfer dyan? Si home office. Papunta kay branch. Di syempre si home office nag-transfer siya ng cash, di mababawasan cash niya. Diba? Credit cash.
O si branch, madadagdagan cash niya, edi ika-cash niya dito. O, ano bang reciprocal account ni branch? Di ba home office current? O, di home office current din dyan. Ano bang reciprocal ni home office? Books. Sa home office books, di ba branch current? Edi BC, branch current. O, tingnan natin. Tingnan natin. O, anong journal entry sa branch book? So, yun. Nag-transfer yung isa, nabawasan yung cash niya, kaya yung kabila, madadagdagan yung cash niya. O, ganun lang yan. Paano kung nag-remit naman ng pera si branch papunta kay home office? Si branch naman yung nagbigay papunta kay home office. E di si branch mababawasan yung cash niya. Si home office madadagdagan yung cash niya. Tapos ilagay mo na yung reciprocal account nila. Oh, di ba? Ganun lang siya. Ganun lang yun kasimple. Basta alam mo, naiintindihan mo yung transaction at naiintindihan mo kung ano yung nangyayari, hindi ka mawawala. And syempre, don't forget yung reciprocal account nila. No? O, ganyan lang yun. Mababawasan yung cash niya, madadagdagan naman yung cash niya. Tapos, lagay mo na yung reciprocal account. No? Basta wag ka lang malito sa reciprocal account. Kaya mo yan. No? Paano naman this time nag-transfer ng inventory si home office papunta kay branch? O, di mababawasan yung inventory niya. O, ang tawag mo dyan, shipment to branch. O, di syempre, si branch may matatanggap. Yung shipment to branch, magiging shipment from home office. Di ba? Kasi di ba reciprocal sila, nagmi-mirror. Kung nag-debit dyan, magre-credit naman siya. Hindi pwedeng gayahin yan to. Hindi niya pwedeng gayahin yan. Home office current, tapos shipment from home office. No. Parehas na silang, parehas na to. Dapat, kung debit yung kabila, credit yung isa. Hindi pwedeng parehas. So, yan o. Oh, naka-mirror na siya. Ito din, naka, naka-X na din siya. Oh. Alright. O, paano naman kung binalik? Binalik ni branch yung merchandise na binigay ni home office. O dito, i-reverse mo to. O yung shipment niyan, mapupunta na dyan sa kabila. Shipment from home office, tapos home office current. So, syempre, dinebit mo to, yung home office current, dapat naka-credit yung branch current dyan. Tapos, yung shipment from home office, shipment to branch ka dyan. No? So, mirror yan. X yan dapat. Dapat naka-X yan. Hindi yan straight line. Hindi mo pwedeng gawing straight line yan. X, X yan lagi. Alright? O, ganun. Okay? O, another one. Expenses incurred by the branch paid by home office. Anong kwento nito, sir? Si branch, nag-incur ng expense. Ang sumalo, si home office. O, ano bang journal entry niyan? Sa normal ha, di ba expense, cash? Expense, cash. Kasi syempre, ganyan yung journal entry. May expense, tapos binayaran. No? Sino nag-incur? Si branch. Eh di sa kanya yung expense. Diba? Sa kanya yung expense. O, lagay niya na yung reciprocal account ng branch, home office current. Sino nagbayad? Si home office. Eh di dapat nandito. O, anong reciprocal account niya? Branch current. Ah? O, ganyan lang umintindi. Dapat naintindihan mo sino nagbayad, sino nag-incur, sino naglabas ng pera. O, tapos lagay mo na yung reciprocal account. Okay? O, tingnan nga natin. O, paid. Ang nag-incur kasi si branch di nasa kanya expenses. Sino nagbayad? Si home office. Di ba pag nagbabayad ka, credit mo yan. O. Tapos, tignan mo na lang. Balancing entry mo na lang yan. O, paano sir kung tatanungin ka? No? Basta alalahanin mo, branch current to, tapos ang normal balance niya naka-debit. So every time na naka-debit yan, alam mo na dadagdagan. Sinusulat ko din dito, HOC. Tapos ang HOC na yan, naka-parenthesis, naka-credit dapat. Para alam ko, every time na naka-credit yan, nadadagdagan. Kasi what if sobrang daming transaction, hindi mo na alam nangyayari. Basta alam mo na kapag naka-credit yan, dagdag.
Pag naka-debit yan, bawas. Tapos ito, naka-debit yan, dagdag. Naka-credit yan, bawas. Okay? Yun lang. Oh, kayang-kaya mo yan. Sige. Ano pa? Expenses incurred by the home office. Sino nagbayad? Si branch. O, so, expenses na kay home office. Anong reciprocal account niya? Branch ko rin. Paid by branch. Si branch yung maglalabas ng pera. O, home office ko rin. Nice, nice. O, dagdagan pa natin. Receivable of home office collected by branch. Imagination ulit ito. Ano ang journal entry pag nakolekta mo na yung receivable mo? Di ba cash? AR? Di ba ganyan? Receivable no home office kinolekta ni branch. Pakialamero si branch. Sino may receivable? Si home office. Sino nangolekta? Si branch. Eh di si branch may cash siya. O di dapat meron siyang cash dyan. Tapos anong reciprocal account niya? Home office ko rin. Sino may receivable? Si home office. Natanggap na yung receivable niya pero wala sa kanya yung cash. O branch ko rin. O ganyan. Dapat na-i-imagine mo yung simple journal entry tapos ilagay mo na lang. Sino yung nangolekta? Sino ba dapat yung may receivable? O sige, tingnan nga natin. Sabi wala pang sagot. Oh my God, buti na lang. O AR. O, good. Paano naman kung baliktad? Receivable ni branch, kinolekta ni home office. O ganun ulit. Di ba cash, AR lang din naman yan, yung journal entry mo dyan. Sino nangolekta si home office? Eh di nasa kanya yung cash. O, tapos anong reciprocal account niya? Branch ko rin. Kaninong AR yan? Branch. O, so dapat naka-credit yan. Tapos home office ko rin. No? Ganun ba? Tama ba? Tama yan. O, tingnan natin. Ay, ayun, di ba? O. Tapos, last, o, marami pang senaryong pwedeng mangyari. Basta ang tip ko sa inyo, isipin nyo lang. Imagination lang yan. No? Recognition of income by the branch. Siyempre, may income si branch. Masaya siya. Madadagdagan yan. No? Dagdagan mo kasi may income yan. Credit to, di ba? Ang normal balance niya, pag nadadagdagan yan, syempre income. I-credit mo yung home office ko rin. O, pag nadagdagan din yan, i-debit mo din yung home office kasi masaya ka pag income. O, syempre pag loss, bawasan mo silang dalawa. O, yun lang naman. No? So, paano ito? Bakit kailangan nating i-reconcile yung dalawang reciprocal account? Now, why do differences occur? Parang bank reconciliation lang. No? In practice, the two balances rarely match perfectly prior to period end adjustment due to timing differences or errors in transit. Oh, pwedeng, di ba? Yung sa pinakita natin kanina, pwedeng na-record na ni branch. Na-record niya na to. Pero yung accountant ng home office, hindi niya pa nare-record to. Or pwede ring na-record na ni home office to, pero hindi pa nanonotify si branch. Yun. Kaya kailangan nating i-reconcile. O sa dinami-daming transaction, pwedeng mangyari yun. O pwedeng hindi bangga. Kaya, kailangan natin ng reconciliation. O ito nga, shipments ng transit, na-ship na nung December 29 ni home office. So, na-debit niya na yung investment in branch. Pero hindi pa nare-receive ni branch. Hence, hindi niya pa nakre-credit yung home office current. O, remittance in transit, nag-remit na si branch. Na-debit niya na yung home office current. Pero natanggap lang ni home office nung sumunod na taon. O, hindi balance at year-end. O, and lastly, nagbayad na ng expenses si home office. Pero hindi niya pa na-notify si branch accountant. O, pwedeng mangyari yan. O, yan ang mga scenario natin. Okay? So, tingnan natin dito sa first problem natin. As of December 31, Ward Company's home office records show a branch account balance of 8,400. So, record daw ni home office. So, sa home office books, sige, diba? Nandyan si branch ko rin.
Si branch current, debit yan. So, pakita ko lang kung paano ako mag-solve, no? Home office books. Tapos, branch books. Shortcut ko na, no? Branch books. Sa book naman ni branch, di ba, meron tayong home office current. Yan ay credit. No? Credit yan, HOC, home office current. No? Whereas the branch records show a home office account balance of 9,735. Huwag kayong malilito, no? Huwag kayong malilito. Sir, saan ko ba ilalagay itong 8,400? Saan ko ilalagay itong 9,735? Kanino bang books yan? No? Dahan-dahan mong basahin. Sabi dito, home office records. So, yan yung nasa book. Yan yung nasa books ni home office. Di ba pag home office books, branch current, yan, 8,400. Tapos, nasa record daw ni branch, nasa books ni branch, may home office account. Yun yung 9,735. Hindi mo pwedeng pagbaliktarin yan. Pupunta mo dyan, mali ka na kaagad. So, dapat sa simula pa lang ng problem, alam mo na kung kanino yan. No? Kaya nga mayroon akong palatandaan dito. No? Very helpful yan. Mas lalo pag nakikikontest ako. Diba? Para pag exam, para hindi ako nalilito. The company identified the following transactions responsible for this discrepancy in their reciprocal accounts. Sino yan? Sino ang may salarin? Merchandise billed at 615 na ship ng home office to the branch on December 28. Pero, the merchandise in transit has not been recognized on the books of the branch. Ano na ulit journal entry pag anong journal entry sa books ni home office? No? Branch current, tapos shipment to branch. Diba? Nag-ship siya ng goods eh. So, sa books ni branch books, dapat meron siyang shipment from home office, tapos yung home office current, i-credit niya. Eh, hindi niya nga na-recognize kasi in transit pa eh. So, dapat i-recognize niya. No? I-recognize niya dapat yung 615 kay branch books. Sa books ni home office, okay ka na. Okay ka na. Ang may problema lang dyan, si books ng branch. Madalas ganun. Isa lang yung may problema. Yung isa tama, yung kabila mali. So, hindi pwedeng mali silang dalawa. No, kasi pag mali silang dalawa, baka balance pa yun. Kasi hindi nila na-record eh. Di ba? Oh, sige, makikita natin yun mamaya. So, pero most of the time, isa lang yung hindi na-notify. Isa lang yung nagkamali. No? Pero patignan pa natin mamaya. No? So, hindi na-record ni branch, dadagdagan mo yan. Ang magkano? 615. O, naka-credit, no? Naka-credit si home office current. Anong normal balance niya? Credit. Pag credit yan, ina-add. No? O, number 2. The branch collected a home office receivable of 2,500 but failed to notify the home office of this collection. Ano sabi? Nang kolekta ka ng cash AR. Sinong nakakolekta? Si branch. Tama ba? Si branch. Sabi dito, the branch collected. No? So, si branch, sa books ni branch, meron siyang cash. Meron siyang home office current. Na magkano? 2,500. 2,500. Sa home office books, hindi niya na-record yan. No? Paano niya i-record yan? Yung AR dapat nasa baba. Nasa baba dapat yung AR kasi ito yung journal entry natin, yung simple journal entry natin. Kinonektan niya yung cash, sa kanya naman yung AR. So, si branch current, sabi natin, ang normal balance niya, debit. Sa books ni home office, dadagdagan mo ulit. Plus 2,500. Oh. Kaya, yun yung silbi kung bakit ko nilalagay debit credit yan. Para alam ko ano yung mag-i-increase, ano yung magdi-decrease. Okay? Sige. Pangatlo,
The home office recorded incorrectly the branch net income for November at 1,125. So, kulang. Kulang yung ni-record ni home office. Sino ang may error dyan? Si home office. Tama ang ginawa ni branch. Wag mong galawin si branch dito kasi tama naman yung ni-report niya na 1,215. Ang sinabi dun sa problem, si home office lang yung nagkamali. So, si home office lang yung i-adjust mo. No? Incorrectly, kulang. Magkano? 90 pesos. 1,125 yung ni-record niya pero 1,215 dapat. O dadagdagan mo. No, branch current, income summary 90. O paano ba yan dadagdagan yung branch current? I-debit mo. O may another 90 ka na naman dito. Plus 90. Okay? O lastly, the home office was charged 640 when the branch returned merchandise to the home office on December 31. This merchandise is still in transit. Sir, anong ibig sabihin nito? Nagbalik ng merchandise si branch. Si branch, chinarge niya na si home office. So, ibig sabihin, si branch, tama na yun. Nalagay niya na sa books niya, na-charge niya na sa home office. No? Or rather, na-charge na ni branch sa books niya. Nakapag-credit, nakapag-debit na siya. Ang hindi pa nakakapag-record si home office. Kasi yung merchandise is still in transit, hindi pa dumadating sa kanya. Kaya kailangan siya yung may adjustment. No, gets? Okay? So sa books ni branch, sa branch books, 'di ba, pag nag-return ka, home office current, shipment from home office. Tapos, yung shipment from home office, dapat shipment to branch, branch current. No? So nasa journal entry natin yan kanina. Ito yung sa books ni branch, 'di ba? Nagbalik siya ng inventory, yung shipment from home office inventory yan, nagbalik siya ng inventory, mababawasan siya. In return, si home office books, madadagdagan yung inventory niya, yung shipment to branch. But at the same time, mababawasan yung branch current niya ng 640. Oh, this time, naka-debit or naka-credit rather si branch current. Pag naka-credit yan, dapat ibabawas mo. No, minus 640. So, ilan yan? I-balance natin. 8,400 plus 25 plus 90 minus 640. 10,350. Yung kabila naman, 9,735 plus 615, 10,350. O, yan na yun. No? Alam ko medyo mabigat or malalim ang home office branch accounting. Alam ko malalim to. Pero journal entry yan. Naiintindihan mo dapat. And remember, halos isa lang yung nagkakamali lagi. It's either hindi mo na-notify yung kabila, it's either in transit pa pala, tas na-charge na nung kabila, or iba yung na-record nung kabila. No? O, ganun lang. So, ang adjusted reciprocal account natin, 10,350. Sir, paano kung tinanong unadjusted? Paano kung sinabi unadjusted reciprocal account? Ang unadjusted dito, itong nasa taas. Sir, paano kung hindi binigay itong 9,000, o sige, itong 8,400 na lang, ayaw ma-receive. O hindi nabigay yan. Tapos, ang binigay lang, itong 9,735. Tapos ang hinahanap, what is the adjusted reciprocal account and what is the unadjusted home office or what is the unadjusted branch current account in the books of home office. Oh. Work back. Alam mo na yung ending balance eh. Hindi nabigay yung unadjusted pero tinatanong, edi work back. O, ganun lang din yun. 10,350 plus 640 minus 90 minus 25, you will get the same answer na 8,400. No? So, yun ang pinagkaiba ng adjusted sa unadjusted. Okay? So, sana madami kang natutunan sa problem 1 natin. No? Nagsisimula pa lang tayo. No? Now, tignan naman natin, ano ba naman tong
PPE transactions na to. No? May bibigay akong guide sa inyo. No? Isipin ninyo, di nag-purchase ng PPE. Anong journal entry, di ba? PPE cash. Equipment, land, building, debit, cash. Credit, cash. Yung depreciation, mag-record ka, depreciation expense, accumulated depreciation. Di ba? Basic. Di ba? Napaka straightforward. Alam ko, alam nyo na yan. Pero, sino ang magre-record? Sino ang magre-record niyan? Sino? Si branch ba or home office? Meron tayong guide para dyan. Ang magre-record ng PPE, ang kukuha niyang PPE, yung company policy. Depende kung sino yung sinabi ng company. Sinabi ng company, the home office will record the PPE account. Di siya. It is the company's policy that the home office will record the PPE. Di siya. Di ba? Sino magre-record ng cash? Sino yung nagbayad? Sino yung nag-purchase? Di siya. Di ba? Sino naman ang magre-record ng depreciation expense? Sino yung gumamit? Sino yung nakinabang? Sasabihin yun sa problem. The home office purchase a PPE to be used by the branch. Di si branch yung magre-record ng depreciation expense kasi siya yung gumamit. And sino ang magre-record ng accumulated depreciation? Kung sino ang nag-record ng asset, sino nag-record nito, siya ang magre-record ng accumulated depreciation. So, magka-partner sila. Kung ako ang nag-record ng equipment, ako din ang magre-record ng accumulated depreciation. Tingnan natin dito sa example na to. Equipment purchased by home office. Yun na, purchase, home office. Sa kanya yung cash. To be used by the branch. Meron ng depreciation expense. Kasi siya yung gagamit, si branch. The home office will record the equipment. Yun yung policy. Siya ang magre-record according to policy. Si home office daw. Di home office na to. Home office din to. Siya nagbayad eh. Home office na din to kasi siya yung nag-record ng asset, siya na din bahala sa accumulated depreciation. So, kumbaga ba, si branch lang dyan sa depreciation. Tignan natin. Diba? Sabi ko nga, sino daw ang magre-record ng equipment? Si home office. Sino nagbayad? Si home office. The equipment, tapos dash branch. Bakit naka-dash yung branch, sir? Kasi gagamitin kasi ni branch. Para lang ma-identify natin. No? Hindi siya yung reciprocal account talaga na tinutukoy ha. Parang ang identifier lang yan. Para sino yung gagamit? Papunta kay branch. Kay branch books naman, memo entry lang siya. Hindi naman siya, wala naman siyang ambag dito eh. Ang nagbayad si home office, ang nag-record si home office. No? Pero what if, no? Ang madalas lang ito. Madalas ito sa mga old test banks, lumalabas ito. Minsan kasi ibibigay yung useful life. Bibigay yung depreciation. Pero pag walang binigay na depreciation, walang binigay na useful life, huwag mong i-depreciate. No, hindi pwedeng mag-invento ka. Kung meron lang sinabi sa problem, dun ka makikinig. No? But most of the time, ito siya. Yung first lang natin na purchase. Pag depreciation, sige, para malaman mo din, sino magre-record ng depreciation? Si branch. Kasi siya yung gumamit eh. Depreciation expense, tapos home office ko rin. Sino magre-record ng accumulated depreciation? Si home office, kasi siya yung nag-record ng asset. The accumulated depreciation, branch ko rin. Diba? Gets? Sige, isa pa. Equipment purchased by branch. Siya nagbayad to be used by the home office. The home office will record the equipment. Di may PPE siya, may equipment. No? Tapos, branch ko rin. Kasi ang nag-purchase si branch eh. Siya naglabas ng pera. Hindi ka pwede mag-cash dyan. Hindi ka pwede mag-cash.
Kasi ang cash nandito sa kabila. O, siya ang nag-purchase. O, ang balancing entry mo dyan, yung reciprocal account na branch current. O, tapos yung kabila, debit, credit cash, credit home office current. O, nabanggit pa doon, ang maggagamit si home office. O, edi siya ang nasa kanya ang depreciation expense. O, na kanino ang accumulated depreciation? Sino ba nag-record ng asset? O, di si home office. Sa kanya yung dalawa. O, pwedeng mangyari yun. O, no entry dyan sa kabila. Pwedeng sa kanya lahat dito. Ha? Okay? No, so I hope klaro tayo dito. Yung guide, sana maalala ninyo yan. Okay? Alright. So, tingnan naman natin dito sa second problem natin. The following were found in your examination of the interplant accounts between the home office and the Bacolod branch. Tandaan nyo kung sinong branch yan, Bacolod. No? So, ito yung mga nangyari. Mamaya, babasahin ko naman to. Now, ang question, the net adjustment, debit, credit, to the Bacolod branch current account and the home office current account are, ano daw yung net adjustment? Ang hinahanap dito, adjustment, hindi yung ending balance or yung adjusted reciprocal account. Ano lang yung adjustments na kailangan mo? Debit ba yan? De-debit mo ba? Or i-credit mo yung home office current? Ano yung net niya? Ano yung total? Alright. So, yun lang naman yung sinasabi dito. O, tingnan natin. First transaction. Transfer of fixed assets from home office amounting to 53,960 was not recorded by the branch. O, sino may sala? Si branch. Si branch. So, okay ka dyan. Si branch, mali. Si home office, tama. O, yun lang. Fixed assets used in the branch are required to be maintained in the books of the branch. Ooh. Policy. I-maintain mo daw sa books ng branch, edi i-record mo yan. O dapat may asset yan si branch. O anong journal entry? Equipment. Tapos meron siyang home office current. And in return, diba? Tama na pala yan. Tama na yan. Ito lang naman kasi sinabi naman sa problem na si branch yung magre-record ng asset hindi siya. Baka yung transfer, baka ang nagbayad, ang nag-purchase si home office kasi syempre siya yung nag-transfer. Hindi daw, ang may mali lang naman dyan, si branch. So, wag na natin pakialaman si home office. Tama yung ginawa niya. Kasi si branch, hindi niya na-record yung pag-receive niya ng equipment. Okay? So, 10,000 covering marketing expense of another branch was charged by home office to Bacolod. Anong nangyari dyan? Ang nag-charge si home office. Ang may error dyan, si home office. May error ba si branch? Wala. Kasi hindi naman yan marketing expense ni Bacolod Guys, Bacolod lang tayo Bacolod. Bacolod branch. Sinabi dito another branch. So walang paki dyan si Bacolod. Wala siyang kinalaman dyan. Ang may mali, si home office. Nag-charge siya. Diba? Anong ginawa niya? Chinarge niya yung branch current. Papunta kay Bacolod. Siya daw yung may payable dyan. Siya daw yung mananagot dun sa expense nung kabilang branch. O baka ang ginawa nung ibalang branch, expense, tapos home office current. Yan yung journal entry nung another branch. Siyempre, nag-incur siya ng expense di mayroon siyang expense. Tapos, i-charge mo, ang ginawa, siyempre, since nakatanggap si home office ng reciprocal account, ang ginawa ni home office, ni-reciprocate niya, branch current. Pero imbis na i-charge dito sa kabilang branch na to, chinarge niya kay Bacolod. Mali. Diba? Mali. Ano ba yan? Ano ba yun? Sino yun? So, hindi dapat. Baliktarin mo. Baliktarin mo. No? I-reverse mo. Hindi dapat yan. Wala dapat
wala ka dapat i-charge kay Bacolod. O balik ta rin mo, i-reverse mo yun, i-correct mo. O kay branch books, kay Bacolod branch books, walang entry yan. Error yan ni home office. So yan, yung mga naka-red, yan yung mga adjustment na kailangan natin. Para lang malaman mo bakit ba naka-red yan. Yan yung mga adjustment na kailangan natin. Number 3, Bacolod recorded a debit note on inventory transfers. So, si home office nag-transfer daw ng inventory papunta kay Bacolod. Pero itong si Bacolod, nirecord niya 2 beses. Di tama ginawa ni home office, ang may mali, si branch. Nirecord niya, dinoble niya. Ang ginawa niya, di ba ganyan? Nakatanggap siya ng inventory, madadagdagan. Pero sobra. Sobra ng 1 beses. Kailangan bawasan. Diba? I-reverse mo yung sobra na 75,000. Kasi dapat 75K lang eh. Ang nirecord niya, 275. Bawasan mo ng 75. Okay? So, number 4, home office recorded cash transfer of 65,700 from Bacolod branch as coming from Tacloban branch. Anong nangyari dyan? Si home office na naman ang salarin. Lagot ka home office. Kasi nag-record siya ng cash transfer from Bacolod. Pero ang nilagay niya, Tacloban. Ay, nako. So, anong ginawa niya? Nakatanggap siya ng cash. Siyempre, madadagdagan cash niya. Ang nilagay niya, Tacloban. Pero dapat kay Bacolod yan eh. Sinong branch natin dyan? Bacolod. Nilagay niya, Tacloban. Tanggalin mo yan. Ang correcting entry mo dyan, alisin mo yung Tacloban. Kung credit mo, i-debit mo dyan para ma-cancel out. Tapos, ilagay mo na si Bacolod. Di parang cash, tapos cash debit, branch current Bacolod, credit yung natira. Gamit ng correcting entry natin. Right? Number 5, Bohol branch reverse a previous debit memo. So mamaya mapag-uusapan naman natin ano yung debit memo na yan. From Samar branch amounting to 10,500. Home office decided that this charge is appropriately Tacloban's branch cost. Ano daw? Basta isipin mo, walang Bacolod dyan. Walang reconciling item dyan. Pwedeng mangyari yun kasi Bacolod yung branch natin eh. Anong sinabi dyan? Bohol, Samar, Tacloban, ibang branch yun. Ang relationship lang nito, home office, papunta kay Bacolod and the other way around. Pero hindi naman to mga to. Ibang branch yan. So, ibang books yan. Walang kinalaman yung ibang branch dito. Kung sino lang yung sinabi dun sa problem, yun lang yung susundan po. Bacolod. Nakay Bacolod tayo. Recorded a debit memo from home office of 4,650 as 4,560. Anong nangyari? Umpisahan natin, ano ba muna yung debit memo? Debit memo from home office, ano yun? Ibig sabihin, pag debit ka dito, credit kay branch. Pag debit memo from home office, i-credit ni branch. Sabi ko nga, reciprocal yan. Magbaliktad dapat. Kung debit memo ka, i-credit memo pag natanggap. Debit memo yung pinadala ni home office, magiging credit memo yan pag dumating kay branch. Tignan natin. Ang ibig sabihin ng debit memo na yan, dinebit niya yung branch current, yung reciprocal account. Kaya ikaw, kailangan mong i-credit yung reciprocal account mo na home office current. Gets? So, tignan din natin yung sentence construction. Debit memo from home office na tanggap ni Bacolod. So, yung debit memo na yun nanggaling kay home office. Kaya pag nasa sayo na, magiging credit na yan. Paano kung sinabi dyan, pinalitan? Credit memo from home office. Pag credit memo from home office,
Pag naka-branch na, magiging debit memo na yan. Oh, sana alam nyo yung nangyayari, no? Yung sentence na. Yung sentence niya, kung ano bang ibig sabihin nito. So, anong bang nangyari? Walang mali si home office dyan, ha? Kasi ang usapan natin, Bacolod, eh. No? Nag-record niya, kulang. Ni-record niya 4,560, pero dapat 4,650. Kulang yan ng 90 pesos. And remember, debit memo yan. Napunta kay branch, credit memo. And remember, ang home office current, credit balance yan para madagdagan. So, dadagdagan mo. Eh yun nga lang, kulang yung dinagdag. So, dadagdagan mo ulit. O, specific account or specific expense, no? Hindi naman kasi in-specify kung anong specific account yan. Pero assume na lang natin. Basta ang importante, i-credit mo yung home office ko. Dadagdagan mo siya. Yun yung adjustment. No? Credit adjustment. So kung ito-total natin yan, babalikan mo yung 1, 2, 3 kanina, ang net adjustment natin sa home office books is net credit na 75,700. No, sa kabila naman, kay branch, net debit 29,950. Okay lang yan ha, kahit hindi yan normal balance. Pwedeng maging ganyan. No, ito credit balance siya, yung normal balance niya pwedeng maging debit. Ibig sabihin nun, babawasan. No? It's normal. Okay lang yan. Adjustment kasi yan para mag-equal sila. So, ang sagot dun sa problem kanina, letter A. Okay? No, so, for our last topic, overvaluation of inventory. Ano to? So, hindi ko na-emphasize kanina dun sa journal entry natin. Paano sir kung nag-transfer ng inventory si home office papunta kay branch? Meron additional journal entry doon na hindi ko pinakita kanina kasi syempre binibuild pa natin yung foundation natin. Ganito siya. Pag nag-transfer si inventory si home office papunta kay branch, no? Ganyan talaga yun. So ano yung naka-asterisk? Yung isang asterisk, build price yan. Naka-build price. No? Parang ang usapan kasi, si home office, nagpapadala siya ng inventory sa branch pero at a selling price. May tubo. Yun, merong patong. Pero si branch, hindi niya alam magkano yung patong. Kasi syempre, tagatanggap lang naman siya eh. Parang tayo, 'di ba, customer. Hindi natin alam magkano ba talaga yung cost. Syempre, ang sinasalo lang natin, selling price. Ganon din si branch. No? Kaya yung shipment ng galing from home office, no, rather, shipment from home office yan, hindi niya alam magkano yung cost. Ang alam niya lang, yung selling price. Magkano yun sa market. Oh. Pero si home office books, yung shipment to branch niya, yung pinadala niyang inventory, ito, yung naka-double asterisk, inventory yan, naka-cost. Kasi alam niya yung cost eh. O magkano siguro ang presyo nun 1K. Tapos ang cost 900 ng inventory. So, meron siyang allowance for overvaluation or AOI na allowance for overvaluation of inventory or unrealized profit na 100. Si branch, wala siyang kaalam-alam na pinatungan na pala ni home office yun. O, syempre, si branch, ibebenta niya din naman kasi yun sa iba eh. Ibebenta niya din naman yun sa customer. Kaya, nakapatong na. Oh. Ano ba? Bakit ba mahalagang alam mo yung overvaluation ng inventory? No, remember, sa total goods available for sale ni home office, yung shipment to branch at cost yan. And bawas yan. Beginning inventory, add mo yung purchases, ibawas mo yung shipment to branch. Siyempre, nagpadala ka ng inventory, nabawasan yung goods available for sale. Pero pagdating sa books ni branch, yung shipment from home office, naka-build price yan. May build price yan. No? And madadagdagan yung goods available for sale nga. Siyempre, nakatanggap siya ng inventory. Yun nga, merong overvaluation ng inventory sa part
ni branch kasi ang natanggap niya build price. Dapat gawin mong cost yan. Di ba? Anong sabi natin sa inventory? Di ba? Dapat hindi yan overvalued. Kaya nga lower of cost or net realizable value yung ginagawa natin. What more pa kaya pag in-overvalue mo yung inventory? No? Mamaya makikita natin. No? Pero as a starting point, pag in-overvalue mo yan, overvalue din ito. And in return, yung cost of goods sold mo, pag mabebenta mo na yan, overvalue na rin. Anong mangyayari sa net income mo pag overvalue? Anong mangyayari sa net income mo pag overstated yung cost of goods sold, understated yung net income? O, yan yung effect mo. Domino. Sobra yung na-record mo dito at build price, pero ang totoo, at cost lang pala yan. Ang problema, paano pag pinag-combine mo? Kasi 'di ba ang branch extension lang yan ni home office. Pag i-represent mo na sa combined FS ibig sabihin home office plus yung mga branch niya, hindi pwede. Hindi pwedeng i-overstate mo yan. So dapat may adjustment. No? Okay? Sa books ni home office, wala nang adjustment dyan. Siyempre, naka-cost na yan. Madalas or all the time, ang adjustment nasa branch. Or most of the time. No? Sige, tignan natin sa problem 3 na to. Home office bills its branch for merchandise shipments at 30% above cost. Anong ibig sabihin yan? So, meron tayong build price. Meron tayong cost. Meron tayong markup. So, sige, yan na yung selling price or yung build price. Tapos sabi niya, 30% above cost. Ibig sabihin, yung cost mo dyan, 100%. No? Tapos, kung meron ka mang markup, 30%. Para, yung build price mo, 130%. O, tama nga, binibuild mo siya 30% above cost. 130 ka, build price, 100 lang yung cost. O, sumobra ng 30%. O, yan ang ibig sabihin, no? So, kung may binigay sa'yo na build price na 1.3K, para makuha yung cost, i-divide mo sa 1.3 or 130%. No? So, sana na-gets nila. Okay? So, the following are some of the account balances on the books of home office and its branch as of December 31, 2030. Ito. Ayan. Per physical count. Per physical count. Ibig sabihin, hindi mo pa nakukonsider dyan yung in transit. Kasi ang nakakount mo pa lang yung nandun sa warehouse. Paano kung may papunta pa pala? Ang ending inventory daw ni branch, 73,500. Kasama dun yung purchases from outside supplier. Ang ending inventory naman ni home office, 210. Okay, analyze na agad natin dito pa lang. Sabi mo, binibill ni home office si branch ng 30% above cost. So ito, shipments to branch, yung mga siniship niya, 30% above cost. So, titignan mo dyan, sinong kapartner ng shipments to branch dyan? Ito po, si shipments from home office. Pero try mong i-multiply. 253,750 times 1.3. Hindi lalabas 263,900. Ang lalabas, magkano? 329,875. Bakit ganun? Ang naka-record 263,900, pero dapat 329,875. Dapat ito. Kasi consistent ka, dapat 30% above cost. Again, ang sabi natin, di ba? No, naka-record kay home office yung shipments to branch at cost. Pero, pagdating kay branch yan, dapat naka-at build price. Kasi walang alam si branch na pinatungan siya. O ito naka-costo. Dapat pagdating kay branch, naka-build yan. Kasi ito consistent ka dyan. 30% above cost. 329,875 dapat. Ano yung difference na? Yung difference na magkano, 65,975, yan yung tinatawag nating in transit.
shipment from home office pero in transit pa lang, hindi pa dumadating kay branch. Kaya nga na-emphasize ko yung physical count. No? Magtaka ka na kung may nabasa kang term na physical count. Or kapag minultiply mo to dun sa dun sa dun sa rate tapos hindi yun yung lumabas, ibig sabihin may in transit na diyan. Okay? Sige. Tignan pa natin, no? At least naliwanagan ka na. No? Tapos meron din nilagay dito sir, ano tong branch inventory allowance? Ito po yung allowance for overvaluation of inventory. No? Mamaya mapapakita natin. Okay? Pero tignan natin yung mga tanong. What is the cost of goods available for sale ng home office? Ano yung cost naman? Ano yung tigas ni branch? Goods available for sale. Ano yung total ending inventory to be shown on the combined financial statements? Remember, yung number 1 tsaka number 2, separate FS yan. Ibig sabihin, solo yan. Solo-solo nila. Separate FS ni home office, ibig sabihin po nun, si home office lang. Separate FS ni branch, ibig sabihin si branch lang. O pag separate FS yan ni home office, naka-cost, di ba? Pero si branch, since wala siyang alam na pinatungan siya, naka-build price yan. Pero, pag ipagko-combine mo na silang dalawa, dapat naka-cost na. Cost plus cost. No, gets? Hindi na pwedeng build price. Sa separate FS lang yung pwede mong gawing build price kay branch. No? Si branch lang ang may build price ha. Oh. Ano bang tinanong? Combined net income. Paano pag pinag-combine mo na? Dapat wala nang overvaluation dyan. Dapat na-eliminate mo na yun. Na-adjust mo na yun. Alright? So yun. Yun lang yung kailangan mong tandaan dito. Ano ba yung kailangan mong i-expect? So for 1 and 2, ano yung tinanong? Cost of goods available for sale ng home office and branch. O, yan lang naman yun. Si home office, napakadali. Ano yung cost of goods available for sale niya? Ayun lang, oh. Beginning inventory plus purchases. Diba? Ibawas mo yung shinip niya papunta kay branch na magkano? 250, 750. O, meron ka ng goods available for sale. Okay? Si branch naman, meron din siyang beginning inventory. And again, meron din siyang shipments from home office, pero physical count yun. Yun yung dumadating. Yun yung dumating na. Goods available for sale pa rin yun, yung in transit. Na magkano? Yung 65,975 kanina. Oh, available for sale pa rin yun. Hindi pa nga lang dumadating. Oh, pero once na dumating na, mabebenta na yun. Okay? 350 purchases. Anong kinalaman niya dyan? Pag may nabasa kang purchases ni branch, no? From outside supplier yan. Nabanggit ko to kanina sa concept. Pwedeng si branch, pwedeng kumuha siya sa home office or pwede siyang kumuha sa labas to meet yung mga local needs, di ba? Nasabi ko si Canada. Doon sa Canada. No? Pwede yan. So outside supplier, anong kailangan mong i-expect diyan? Pag nanggaling yan, pag purchases from outside supplier, sir, wala naman pong sinabing outside supplier. Assume mo na. I-assume mo na yung purchases na yan from outside supplier. Ibig sabihin, walang patong yan. Wala. At cost yan. Walang over allowance dyan. Walang overvaluation. Magkakaroon lang ng overvaluation kapag galing yan kay home office. O, makikita natin yan mamaya. O, and remember, sa separate FS ni branch, naka-build price po lahat. O, tignan mo, naka-build price siya, naka-build price din to. Ito, naka-cost kasi hindi niya naman alam yung magkano yung pinato. Okay? So, yan yung tigas nilang dalawa. Number 3, what is the total ending inventory to be shown on the combined financial statements? Pag combined, dalawa na yan, home office and branch. No, sabi dito, home office bills its branch for merchandise shipments at 30% above cost. So, meron akong table para dyan. No? Relax ka lang.
Yung shipment natin from home office kanina, yung physical, 263,900. Ang sabi, build price mo, kanina nabanggit ko 130%. Paano mo kukunin yung cost? E di i-divide mo to sa 1.3. Diba? Divide mo sa 1.3. 263,900 divided by 1.3. Eh meron ka ng 203,000. O paano mo makukuha yung over allowance, sir? Paano mo po kukunin yan? Ibawas mo lang. Di ba? 263,900 minus 203,000, that's 60,900. Or kung gusto mo, mabilisan. Ito, i-multiply mo sa 30 out of 130. 263,900 times 30 out of 130, that's 60,900. No, 30 out of 130. O pag ang hinahanap lang over allowance, no? This time kasi kailangan nating mahanap yung cost. Kasi inventory yan. And combined FS yan. So, dapat naka-cost yung branch. No? So, yun. Tapos, kasama din yung tigas natin kanina, yung in-transit kanina na 65,975. Naka-build price yan. Gawin mong cost. I-divide mo sa 1.3. Ibawas mo yung cost sa build price, makukuha mo 15,225. Tapos may purchases tayo kanina. Sabi ko, walang over allowance dyan. Diba? Kung magkano yung presyo nun, yun na yun. Yun na yung cost nun. Since galing kasi yan sa outside, no, walang patong or hindi mo alam magkano yung chinarge sa'yo. Pero syempre, meron ka lang alam sa home office. No? So, ano pa? Nabanggit din kanina ito, in-emphasize ko to. Sir, ano yung branch inventory allowance na yan? No? Or iyan po yung allowance for overvaluation of inventory beginning balance na. Or ibang tawag dyan, before adjustment. Before adjustment. Bakit tinawag na before adjustment? Kasi hindi pa nababawas dyan yung ending inventory. Nasa tigas pa lang tayo. Kailangan natin yung ending inventory to get yung cost of goods sold. Now, yung nasa inventory, yan na yung final adjustment. Parang yan yung final balance. So, parang iti-account mo siya. Meron kang AOI dyan. Nandito yung beginning. Diba? Tapos yung ending inventory, yan yung ending. Tapos kung ano man yung nandito, yun na yung balancing figure. Yun yung overvaluation ni cost of goods sold. Okay? So, yan lang. So, sige. Ang sinasabi niyang 91,875, dapat itong lahat mag-equal, mag-total ng 91,875. Before adjustment. Kasi, syempre, lahat yan. Yan yun, no? Pero kung ito-total mo yan, yung dalawa pa lang, 76,125 pa lang. May kulang. May kulang. Saan mo ilalagay yun? Sa beginning inventory. Remember, di ba? Meron ka pang beginning inventory as part of TIGAS. Magkano yan? 15,750 yung nawawala. No? Dito, this is a little bit. Remember, ang beginning inventory, itong beginning inventory na yan, galing yan sa ending inventory nung nakaraang taon. Diba? Kung ngayon 2030, ito, lahat yan 2030, itong beginning inventory, galing yan nung 2029. No, galing yan nung 2029. Kasi yan yung ending inventory last year. Ginawa lang nating beginning inventory this year. So chances are, itong 30% above cost, pang 2030 lang to. Chances are, nung 2029, ibang percentage ka. Ibang rate ka. It's either be 40%, baka 50% ka. Anong gagawin mo kapag ganun? Mabuti na lang, walang sinabi sa problem na ganun. Kaya ang inassume natin sa problem, ganun pa rin. 30% pa rin. No? So, paano mo kukunin yung cost?
di i-divide mo lang yung 15,750 sa 30%. I-divide mo siya sa 0.3. Yan o. Ang kukuha mo dyan, no? 52,500. Sir, bakit yung beginning inventory naka-highlight from home office? Bakit? Kasi si home office lang naman ang may over allowance. Pag galing yan sa purchase, pag galing yan sa outside, di ba? Pwede yun. Yung beginning inventory mo, pwedeng may, di ba sabi natin, yung inventory natin, may galing sa home office, may galing sa labas. Pag galing yan sa home office, yun lang yung may over allowance. Kaya naging crucial ito. Crucial siya. Paano sir kung nagbigay na dun sa problem? Ang binigay na nung problem, nagbigay na talaga siya. Sinabi niya, the beginning inventory coming from home office at cost is, let's say, 31,500. O yan na yun, 31,500 talaga yan. Huwag mo nang i-divide sa 0.3. Huwag mo nang i-divide sa 0.3 yan. Kung may binigay dun sa problem, ilagay mo na dyan. O, kung titignan mo, 15,750 divided by 31,500, 50%. So, masasabi mo, nung nakaraang taon, 50% yung charge o yung build price above cost. Okay? Sana hindi ka nalito doon. No? Pero yun lang, what if? Ganun. Kasi nung nasa review center na ako, nagkawala-wala na buhay ko. May ganun pala. Sabi ko, oo, may ganun. Oo nga, makes sense. Kasi yung beginning inventory mo, pwedeng galing pa yan last year. And last year, hindi yan 30%. Pero kasi walang sinabi sa problem, di ba? Wala namang sinabi sa problem magkano dapat yung cost ng beginning inventory from home office. No? Kaya nag-assume tayo na 30% pa rin. So, dinivide natin yan by 0.3, makukuha mo 52,500. Paano mo kukunin yung build price? Eh di 15,750 plus 52,500, that's 68,250. Pero may twist. Kasi ang sinabing dun sa beginning inventory mo, ang total mo dyan, 101,500. Pero so far, 68,250 ka pa lang. Diba? Ang daming kulang. Ang daming twist, ang daming trick sa HOBA. No, pinakamahirap, one of the hardest topic sa board exam. No? Even sa mga pre-board na mga review centers. Ang ibig sabihin niyan, may galing na 33,250 sa outside supplier. Kasi nabanggit ko yung inventory, pwedeng manggaling yan sa home office or sa outside. And remember, si home office, siya lang yung may over allowance. Diba? Pag sabi natin, pag outside yan, wala. Zero yan. Oh. Kaya kung ito-total mo to, yung tigas na yan, total mo silang lahat, 781,375. Sir, pwede bang i-shortcut ko na yan? I-divide ko na kaagad sa 1.3? Sige, try naman natin i-divide sa 1.3. Divide 1.3. Makukuha mo dyan, 601,057. No, mali. No? Hindi pwede kasi yung 1.3, applicable lang yan dun sa mga galing sa home office. Hindi mo pwedeng i-shortcut na kunin yan. Yung 781,375, i-multiply mo sa 30 out of 130 to get yung over allowance. Hindi. No, kasi hindi lahat yung 781,375, hindi lahat yan may over allowance. No, napag-usapan na natin yan. What if galing sa labas, walang over allowance? No, so kailangan mo talagang gawin to. No, kailangan mo talagang mag-work back. Okay? Oh. Sige. This time, ibabawas na natin yung ending inventory. Sinabi dun sa problem, di ba? Per physical count. Ending inventory ng branch, 73,500. May purchases from supplier, from outside. O, yun na yun. Yung outside purchases mo na 48,475, wala kang problema dyan. Wala kang over allowance dyan. Tapos, meron pang
home office. Siyempre, yung natira from home office yun. Physical. Kasi physical count. 73,500 minus 48,475. Ang matitira, 25,025. No? And remember, laging naka-build price yan kapag ang usapan mo talaga is branch. Since branch ito, yung matitira dyan sa ending inventory niya, naka-build price lagi yan. No? Tapos, i-divide mo sa 1.3. Makukuha mo dyan 19,250. So, anong over allowance? 5,775. Di ba nga, kapag usapan natin kanina, may in-transit ka na naman. And yung in-transit mo, inventory mo yan. Hindi mo pa nabebenta. Kaya nasa ending inventory din. No? Oh. Nasa ending inventory mo din yan. Kasi hindi mo pa nabebenta. Inventory mo pa rin yun. In-transit nga lang. Oo, inventory mo pa rin. Kasi hindi mo pa nabebenta. Hindi pa rin yan part ng cost of goods sold. No? O ganun ulit. I-divide mo sa 1.3. No? Divide mo sa 1.3, 50,750. Kaya ang over allowance, 15,225. Ano ngayon? Ito na yung after adjustment or yan na yung ending balance mo sa over allowance. Magkano? Plus 15,225. Nasa 21,000. Ang kailangan mong ma-realize, di ba? Ito yung kailangan mong ma-realize, 91,875. Pero ang beginning balance mo yan. Or before adjustment. Pero, all in all, ang hindi mo pa nare-realize at the end of the year, 21,000. Ibig sabihin, dun sa cost of goods sold mo, no, meron ka nang na-realize na 70,875 kasi nga nagbenta ka na. So, anong cost of goods sold mo dyan? Ganun ulit. Bawas mo dyan, bawas mo to, dyan sa total cost of total goods available for sale, ibawas mo din to. Dyan sa 689,500. Oh? So, 641,900 minus 571,025, 70,875. Mamaya, magmamatter ito. So, yung 70,875, yan po yung overvaluation sa COGS. Kasi present ni branch as ito. Present na lahat at build price. Pero dapat ito lang. Yan ang cost of goods sold mo lang. O overvalued ka. Diba? Ano ulit mangyayari pag over ang COGS? Sobrang expense, kulang yung net income. Pag kulang yung net income, dapat dagdagan mo mamaya. Pero hindi pa tayo dyan. Kasi ang tinatanong, what is the total ending inventory to be shown on the combined financial statements? Pag nasa combined FS ka na, dapat naka-cost na yan. So ito dapat yung ending inventory ni branch at hindi ito. No? Pag ipagko-combine mo na si home office at branch, dapat compliant na yan sa general purpose financial statements. Wala dapat overvalued dyan. Walang overvaluation dyan. And ito, pwede mong i-present yan. Pwede mo itong i-present yung separate FS ni branch lang for internal use only. Pero pag kailangan na yan ng mga investors, ng mga stakeholders, and i-publish mo na yan as financial statements, dapat compliant na yan. O naka-cost na dapat yan. So dapat, di ba? So ang ending inventory ni branch, pag combined FS na, naka-cost na yan. Ganon din naman si home office. Siyempre, si home office, cost talaga yan, yung mga inventory niya. The ending inventory of the home office is 210,000. Nabanggit na din yun. Nabanggit ko na din sa inyo, naka-cost yan, si home office. Tsaka, pag pinunta niya kay branch, naka-build price na. Pinapatungan niya. Di ba? So, ang total ending inventory to be presented in the combined FS, 328,475. So, sabi dito, separate FS of the office of the branch are prepared for internal use only. No? Hindi pwedeng i-publish mo yan. They do not meet the needs of investors or other external users of financial statements. So, for internal use lang yung separate FS ni branch. Okay? So, lastly, what is the combined net income for the year?
No, 'di ba? Ito nga yung tigas natin kanina from 1 and 2. Tapos nabanggit din natin yung ending inventory nilang dalawa. No? And remember, itong kay branch, naka-build price yan ha. Since assumption dito, i-separate muna natin silang dalawa. Tapos yung net income nila mamaya ipagko-combine natin. Siyempre, si branch naka-build yan, si home office naka-cost. No? So itong tigas niya, naka-build price, ending inventory niya din, di ba? So, tignan natin. Kaya ang cost of goods sold nilang dalawa, 114,6,250, ito naman 641,900. Oh. Tapos may binigay na sales kanina dun sa problem natin, sa given. O, lagay mo na yung COGS nilang dalawa. Tapos may OPEX din na binigay for the two of them. O, meron ka ng net income. O, and the net income ni home office, 446,250. Kay branch, 425,600. Tapos na ba tayo? Ipagka-add na lang ba natin silang dalawa? Hindi pa. Kasi yung 425,600, yan po yung net income ni branch as far as branch is concerned. Pag sinabi dun sa problem, how much is the net income of branch as far as branch is concerned? Ito lang. Since sa separate FS niya yan, wala siyang pake kapag sa ipagko-combine na. So long as kay branch lang, ito lang. As far as branch is concerned. Pero kung ang tinanong doon, what is the true branch net income? What is the adjusted branch net income? What is the combined net income? Kailangan mo nang i-add back yung overvaluation sa COGS na na-compute natin kanina. Na magkano? 70,875. Oh, yan yun. Yan yung nasa table natin kanina na ang hirap-hirap. O, di meron ka ng true branch net income. No? Itong true branch net income na yan na yun. 496, 475. Ito, tama na yan. Naka-cost na yan. Compliant na yan. Ito nga lang din kasi, naka-build price kasi yung mga other components. O, kaya kailangan mong i-consider yung overvaluation sa COGS. Diba? Pag overvalue ang expense, understated ang net income. Kung kulang ang net income, dagdagan mo. Kaya naging 496, 475. Now, remember, pag ipagko-combine mo na sila, dapat compliant na yan. Dapat yung overvaluation sa COGS na consider mo. So, ang combined net income, 942,725. No, tingnan nyo na. Tama, 942,725. So, ang summary ng answer, Catboy, Catboy. No, pwede nyo siyang balikan. Okay. So, tignan naman natin dito for our last theory questions. No? If the home office receives a debit memo from the branch, anong mangyayari? Si home office daw nakatanggap ng debit memo from the branch. Debit memo from the branch. Hence, credit memo papunta kay home office. Sino nag-debit? Si branch. Kaya, pagdating kay home office, credit memo na yan. O ano ulit sabi natin? Diba? Si home office books, si branch current niya, debit balance, yung normal balance niya. Kaso magre-credit memo siya, magre-credit siya. Anong mangyayari? Mababawasan yung investment in branch niya. Kasi ang normal balance ng branch current sa home office books, debit kaso magre-credit siya. O mababawasan. Mababawasan. O ganun lang umintindi. Okay? So for our last theory question, which of the following transactions will increase the home office account in the branch separate statement of financial position? So, branch tayo books ni branch. Branch books. Ano ulit yun? Di ba home office current, dapat naka-credit yan. Yung normal balance niya. Oh. Ano daw yung magi-increase? Yung letter A, magdi-decrease yan. Net loss yan Pag net income, magi-increase. Di ba? Net loss, decrease. O, yung letter boy, paano yan? Collection by the home office of the branch receivable. Nakolekta daw yung receivable, di ba? Cash, AR. O, nakolekta mo na yung receivable. Sinong nakolekta? Si home office. Di nasa kanya yung cash.
nasa kanya yung cash. O, anong reciprocal account niya? Branch current. O, kaninong AR yon? Kay branch books. Sa branch. O, AR. O, nandyan. Diba? Nandito. Anong nangyari sa home office current na debit? Dapat mag-credit yan para mag-increase. Kaso na debit mo. Anong mangyayari dyan? Magdi-decrease yung home office current. Yung letter C, debit memo received from the home office. Kung debit memo yan, galing kay home office, magiging credit memo to branch. Pag credit yan, makre-credit yung home office current na magi-increase. Di yun yung sagot. Di ba? Paano yung letter D? Payment by the branch of home office liability. Sino may utang? Si home office. Sinong nagbayad? Si branch. Sinong naglabas ng pera? Si branch. Anong journal entry? Di ba? Accounts payable, cash. I-distribute mo lang. No? Sino bang nagbayad? Si branch, di ba? Nakakainis naman. Utang mo, binayaran ng iba. Di ba? Cash. Siya maglalabas ng cash. Kaninong accounts payable yan? Kay home office. Dito yan. Tapos reciprocal account. Anong nangyari sa home office current? Nag-debit. Magdi-decrease yan. Kasi dapat mag-credit yan to increase nagkaso, nag-debit. Magdi-decrease. So, ang answer talaga, letter C. Sana nakahinga kayo doon. Sobrang hirap ng home office branch accounting, kaya pag-igihan din yan. Pero maiintindihan nyo yan through time. So, doon nagtatapos ang part 1 ng ating home office and branch accounting. Sana marami kang natutunan and sana tiyagain mong aralin to. Gagaling ka din dito. So, bye-bye! Sana nakatulong. Bye-bye!